Ihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan! Usapang Pangkaunlaran! Palang hapon sa ating lahat. Magandang araw, Northern Luzon. Welcome po sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Sa ngalan po ng ating Commanding General, Philippine Air Force, Major General Honor Anthony D. Canlas Sr., Philippine Air Force, sa ating Acting Commander, NOLCOM, Brigadier General Andrew D. Costello, Philippine Army, Butihing Wing Commander, Tactical Operations Wing Northern Luzon, Brigadier General Arius Robert F. Musico, Philippine Air Force, at syempre po sa pangunguna po ng aming Director per CMO, Major Jacqueline O. Jimenez, Philippine Air Force. Ito po ang programang magbabahagi sa inyo ng siksik at makabuluhang impormasyon na may kinalaman sa pagsulong natin ng kapayapaan at kaunlaran. Ang programang ito ay kasalukuyan na ring mapapanood sa Facebook page ng Taunol. I-search na lamang po ang UpUp Northern Luzon. Sa pagsisimula, para po sa aming Director for CMO, maaari din po muna kayong bumati sa mga nakatangkilik ngayon at ipakilala na din ang mga makakasama natin sa araw na ito. Magandang hapon at magandang buhay po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga tagapakinig sa ating mga affiliated radio stations at taga-subaybay sa ating Facebook accounts. Maliban po sa FB page ng UpUp Northern Luzon, ang programang ito ay napapakinggan din po sa mga radio stations ng GVAM 792 tuwing Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Gayon din sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac tuwing Sabado ng alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama po natin ngayon sina Regional Director William Beltran, Regional Director ng Public Information Agency ng Region 3, at ang ating guest na si Mr. Ari Perez ng BCDA at formal na ipapakilala ni Major Gundran maya-maya. No? At kasama natin si Sir Emil Carion, ang ating freelance media TV producer. At kasama din po natin ang ibang guest natin, ang Vice President for Budget and Revenue Allocation, Ma'am Heda Rolona. Magandang hapon po, Ma'am. Vice President for Public Affairs, Ma'am Lailani Makasaet. OIC for Special Projects, Sir Ryan Galura, Engineer Jules Afical, and public officers, Ma'am Maricar Villamil, Ma'am Valore Veneracion, Ma'am Feris Sima Franca. Nais rin po nating batiin sa ating programa ang mga PAF units na nasa area of responsibility ng Northern Luzon Command na pinangungunahan ng kanya-kanyang mga commanders at wing commanders. Magsisimula po tayo sa Air Logistics Command. Nandyan po si Major General Florante M. Amano. Sa AFRC, Major General Edward L. Libago, ni Brigadier General Agustin Malinit ng ADC, Brigadier General Chofilo R. Bailon Jr. ng 14th Maintenance Wing, Brigadier General George A. Blanco ng 355th AEW, Brigadier General Pedro Francisco III ng 5th Fighter Wing, Brigadier General Fabian Pedregosa ng 580th ACWW, Colonel Gerald Gagan ng 420th Supply Wing, Colonel Vincent Incognito ng 710th Special Operations Wing, Colonel Honorly Brillantes ng AFRDC. Nais ko rin pong batiin ang commander ng 1st CRG-CRS AFP na pinamumunuan ni Colonel Arnel Cabugon, General Staff Corps, Philippine Army. At gayon din, kasama natin sa ating programa ngayon ang Group Commander ng Maintenance Production Group na si Lieutenant Colonel Giovanni Orocio, Sir. Good afternoon, Sir. At Group Commander ng 422nd SOG, si Lieutenant Colonel Robert Mara. Magandang hapon po, Sir. At kasama natin ang mga CMO officers ng ALC, si Major Gundran, ADC Major Hayal, ALC 355th, si Lieutenant Toralba, 2nd Arsen, Lieutenant Mexico, at
marami pa tayong mga kasama na hindi ko nababanggit na nandito. Si Lieutenant Reyes ng Tactical Operations Group 1, Lieutenant Banisal ng Group 2 at Lieutenant Banisal ng Lieutenant Vela ng TOG 3. At kasama din po natin ngayon, sirs, ma'am, no, yung ating mga reservists ng 1st Air Force Wing Reserve at 2nd Air Force Wing Reserve. At nandito rin po ang ating mga NGOs, Kaakibat Civicom na pinangungunahan ni Sir Dexter Camonay at ng STET VIP na pinangungunahan ni Sir Alfonso Gonzales. Kasama rin po natin sa ating programa ngayon ang mga Sergeant Majors ng Philippine Air Force Units within Northern Luzon, mga Civilian Human Resource Supervisors, Operations Officers and their representatives, at members ng Project Management Team ng Clark Air Base Relocation. At maraming salamat po at pagpatuloy ng ating programa, marami po tayong matututunan. Ayan, magandang hapon po. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Tutungo naman po tayo sa pag-uulat ng mga matagumpay na aktibidad na inaisagawa ng ALC noong mga nagdaang araw. Mula sa CMO-ALC, Major Arvin C. Gondran, Philippine Air Force, sir. Maraming salamat, Sergeant Abarito. Ako po ay mag-uulat sa mga kanapan o mga community-related activities within the area of responsibility ng Clark Air Base. So, noong 22 November 2021, nag-conduct po kami ng PAP-CMO Intervention Team Activity together with Bamban Aita Tribal Association noong 22 November 2021 na kung saan ay inasikaso po namin ang mga requirements ng mga ating mga katutubo sa kanilang pag-a-apply sa kanilang reservice applications. Sumunod po ay nag-conduct din po kami ng activity with Bonifacio B. Romero High School noong 06 December 2021. Ito po ay para i-prepare po ang school at maimbitahan sa aming Campus Peace Development Forum activity na kung saan nag-participate po ang kanilang mga estudyante at mga guro ng senior high school. Nag-conduct din po kami ng interagency coordination with Clark International Airport Cooperation together with the President and CEO na si President and CEO Aaron Aquino. This is to strengthen yung ating community relations activity with SIAC sa ating pag-conduct ng community relations activities within our AOR. Nag-conduct din kami ng ugnayan sa barangay at barangay Balibago, Angeles City, together with the barangay chairperson na Tony Mamak. Ganun din po para po mapalawig ang ating mga community relations activity within Angeles City. At we have conducted a community relations activity at Sitio Puok and Sitio Santa Rosa, Barangay Santo Niño, Bamban, Tarlac noong 09 December 2021 na kung saan 250 na pamilya ng mga Aita ang ating nabigyan ng mga grocery items para maagang pamasko para sa kanilang pamilya. Matagumpay din namin nagawa ang Campus Peace Development Forum with Bonifacio B. Romero High School mula 09 hanggang 10 December 2021 na kung saan ang aming resource speakers from NEDA na diniscuss ang Ambition 2040 at ang DOLE at diniscuss naman niya po ang tupad program ng gobyerno. At noong 13 December 2021, ang buong Air Force City ay nakiisa sa pag-obserba ng National Human Rights Consciousness Week through a virtual flag raising activity na pinangunahan ng mga commanders at deputies ng iba't ibang units ng Air Force City. Mula po sa UP Clark, po si Major Arvin Gondran nag-uulat para sa UP
Northern Luzon. Salamat, Maya Paldo, kaya Kalima. Maraming salamat po, sir. Tunay nga namang nakakabilib ang nagagawa ng ALC unit para sa ating mga nasasakupan. Maidagdag ko lamang po sa mga tagapakinig po natin, inaanyayahan ko po ang lahat na suportahan at gunitain ang celebration natin ng 86th AFP anniversary sa 21 December 2021 na may temang Kalasag ng Pilipino, Kaagapay ng Mamamayan, Lalaban para sa Kapayapaan sa Gisag ng Kadakilaan. In here, we will be honoring soldiers and stakeholders, wherein we will banner the sustained efforts of the AFP in winning the peace and steadily safeguarding the nation's interests. We will honor the hard work, sacrifices, and selfless service of our members, especially our frontline personnel, and we will also give thanks to our stakeholders who supported their AFP in the attainment of just and lasting peace for our country. This said ceremony, our celebration rather, will also cover different activities such as the AFP Kapayapaan Awards, wherein the AFP will recognize individuals and or organization for their invaluable and continuing contributions or efforts in supporting the AFP's DSSP Kapayapaan. Also, there was this static and kinetic display in JTF NCR Parade Grounds, which was held in Lapu-Lapu Grandstand to educate the general public of the AFP's branches of service. There was this also bloodletting activity and information drive held last November 20 to promote health awareness and consciousness. The AFP Governance Forum Lecture Series 02-2021 last December 13, wherein the AFP held the AFP Transformation Roadmap Governance Forum Lecture Series in Camp Aguinaldo and virtually promoted the good governance in the organization. Lastly, we had the Music Composition Contest, which was launched last November 17 and culminated last 15 December, which was facilitated by the Philippine Army. Ayan, ulitin ko po, wag po tayo magsasawang suportahan ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Sa pagkakataon naman pong ito, Major Godran, sir, maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga tagapakinig ang ating resource speakers sa araw na ito? Okay, again, magandang araw po sa ating lahat at I will be introducing our guest resource speaker ngayong araw na ito. Ang ating resource speaker has been with the Basis and Conversion Development Authority for 16 years and has handled critical positions in the corporation. As former Vice President for Business Development, he is responsible for generating regular cash flows, streams, and long-term value for BCDA through the creation of urban economic growth centers under BCDA mandate. One of his major contributions to the national development under the Build Infrastructure Program is the development of the National Government Administrative Center in New Clark City, offering his expertise to its project conceptualization to implementation. Before this, he was BCDA's Department Manager for Finance, keeping track of financial conditions of the corporations as well as providing analysis in the agency's investments as well as its venture, as well as its joint venture and infrastructure projects. During the 2019 Southeast Asian Games, our guest speaker took the role as Deputy Director General of Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, tagged as the mayor of the Athletes Village while handling critical roles as the village manager, also managing the game safety and security for the 38 Southeast Asian Games participated in by 11 countries. Our guest speaker has extensive experience in handling big-ticket national government projects and programs. He has participated in various capacities in the privatization and project management of diversified projects in infrastructure such as airport, tollways and ecozones, utilities, real estates, and sports events.
He has strong knowledge in city planning and governance of central business districts, special economic and Freeport zones, and master plan communities such as Bonifacio Global City and McKinley Hills in Taguig City, New Clark City in Tarlac, Clark Freeport Zone in Pampanga, Camp John Hay in Baguio City, and Poro Point Freeport Zone in La Union. He graduated with a degree in accounting at St. Louis University in Baguio City and has attended the executive program of Harvard Kennedy School. He has a diploma in urban and regional planning bestowed by the University of the Philippines. During the pandemic, our guest speaker is among the frontliners of PCDA, managing the Task Force Clark Safe Haven, ensuring the safe isolation, treatment, and repatriation of OFWs and returning Filipinos. His commitment has benefited the operations of Oplan Kalinga as well, providing aid to Filipinos in need of isolation as they battle COVID-19. Ladies and gentlemen, let's all welcome our guest resource speaker for this edition of Up Northern Luzon, the Senior Vice President for Corporate Services of Bases Conversion and Development Authority, Mr. Are A. Perez. Thank you, Major Gondran. Salamat po sa introduction. Siguro po, I will immediately proceed to my presentation para po makapagbigay ng update ang BCDA sa ating lahat. If you can allow me to share my screen. Nakikita po ba natin? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. So, bago po ang lahat, babatiin ko lamang po ang ating Air Logistics Command Commander, Major General Florante M. Amano, sa ating Brigadier General Jerry Samudio, sa mga civil military officers, sa mga iba't ibang units ng Northern Luzon, mula Clark Air Base, Basa Air Base, Wallace Air Station, Colonel Ernesto Rabina Air Base, Crow Valley, at saka yung Tarlac units. Ang atin pong mga technical working group ng Clark Air Base Station, relocation. Ang aming pong presentation for the BCDA ay ginawa para po maintindihan kung paano ang pagtulong ng BCDA para sa tinatawag namin, in English po, we help strengthen our armed forces while we build great cities. Ang number one po namin na stakeholder, ang pinaka-primary po na client namin ay ang Armed Forces of the Philippines. At isa po kayo doon. So ang ating Bases Conversion and Development Authority was created via a law, which is Republic Act number 7227. At ang kanyang mandato ay mag-enter or magkaroon ng mga public-private partnerships sa mga properties na itiniwala sa kanya ng mga gobyerno. Meron po tayong mga properties na dating mga militar na ngayon po ay dinidevelop natin tulad po ng ating Clark. So, doon pong simula po nung ma-create ang BCDA, we've already generated about 400,000 jobs. Sa mga locators po natin ng ating mga ecozones, meron na pong mga 1,100 na mga kumpanya. At ang ininvest ng mga companies na to ay umaabot na po sa $4 billion. At ang BCDA ngayon, ang value niya ay around $10 billion po. And in its portfolio, meron na po siyang nagawang isang tollway at meron po sa basis conversion ang ating meron po tayong dalawang seaport, ang Subic at ang nasa Poro Point, at may tatlo po tayong airports. Ang ating mga properties at alam ko po naiintindihan po natin, alam natin to mga karamihan sa atin dito, na isa po dyan ay ang Poro Point,
Andyan din po ang John Hay sa Baguio, ang New Clark City na nasa Tarlac, ang Clark Aviation Complex na nandito po sa ating Clark Freeport Zone, at siyempre po yung industrial area, yung tinatawag nating Clark Freeport Zone, Subic Freeport Zone at ang Bataan Technology Park. So yan po yung mga assets na minamanage ng BCDA. Kasama din po dyan ang Metro Manila na yung Fort Bonifacio, kung saan nandyan na po ang Bonifacio Global City, ang McKinley Hills Project, Newport, at ang tinatawag natin na Bonifacio Capital District, kung saan kasama dyan yung McKinley West. Andyan din po yung pinakabagong development kung nasaan ang ating Marines. Yan po yung tinatawag na Bonifacio South Point, na kung saan ang magdi-develop niyan ay ang SM. So paano po ang pagre-remit ng BCDA at paano siya mag-generate ng revenues para po sa mga properties na nasa amin at ang paano namin dinidevelop at papunta doon sa pag-benefit ng ating mga units. So yung pong disposition proceeds, ito po yung mga pinagkakitaan mula sa mga sale, leases, joint ventures natin na mapupunta muna sa BCDA, ay i-remit po ito sa ating National Treasury. Mula sa National Treasury natin, pupunta po yan sa DBM. Sa DBM, dyan po nakatago lahat ng ating mga pondo for allocation at ang mga ating units sa AFP at DND ay magre-request po ng alokasyon sa kanyang para sa kanyang mga programa mula sa DBM. So yan po yung flow of disposition proceeds natin. Simula noong 1993 hanggang October 2021, may total 126.7 billion proceeds na po tayo, o yung disposition proceeds. Pinakamalaki po dyan ang AFP share na umaabot po sa 49.19 billion pesos or 39% of the pie. Then ang BCDA naman po ay may 28% dyan para sa mga programa niya para ma-develop po lahat ng mga ating mga properties, ay umabot sa mga 36 billion pesos. At marami po tayo sa batas sa Republic Act 7227, marami po tayong mga other beneficiaries at na kailangan pagkagastusan para po ma-develop yung ating mga properties at pati na rin po makinabang yung mga communities around the properties surrounding the communities surrounding the military properties that we are developing. Ito lang po in comparison mula 1993 to 2021. Nung mga previous administrations, simula nung 1993 hanggang 2010, ay umabot po ang kanilang remittance sa ang disposition proceeds at remittance sa AFP, umabot ito ng 18.375 billion pesos. At nung panahon po ni Aquino administration o 2011 hanggang 2016, nakapag-remit po sila ng 13 billion pesos. At itong administrasyon naman po na nagsimula noong 2017 hanggang itong October ng taon na to ay nakapag-remit ng halagang 17.8 billion pesos. So, ito po yung mga natapos na nating mga projects sa Armed Forces of the Philippines. Kung titingnan nyo po sa baba ng screen, ang total na na-remit natin na cash po yan na inilagay sa Treasury o diretso sa Armed Forces of the Philippines o diretso sa Philippine Air Force ay umabot po ng 8.4 billion pesos. At nandyan po nakikita nyo kung saan napunta para halimbawa sa Philippine Air Force, para sa military facilities, nandyan po ang halimbawa ay ang temporary relocation of the 410th Maintenance Wing and 420th Supply Wing to Clark, replication of the presidential hangars, relocation of the Air Force Research and Development Center, and the 355th Aviation Engineering Wing. May mga natapos na rin po tayo mga replication projects, yung mga structures, yung pong Philippine Army Officers Quarters, PA Hospital,
Villamor Apron or Taxiway, PAF K9 units sa Camp Aquino, AFP housing facilities sa Jusmag, military facilities sa Villamor Air Base at kasama din po ang ating driving range sa Villamor. So ang total po niyan ay 11.1 billion pesos. So ito po ang mga pictures ng ating mga facilities na nagawa mula sa mga disposisyon ng BCDA. Katulad po niyan ay ang Philippine Air Force General Hospital, ang Officers Clubhouse, Air Force Museum, yung Villamor Golf Course, Air Force Quarters, 1301 PAF Dental Dispensary, Nurses and Doctors Quarters, Billings, Concessionaires Building or Airmen's Hall. Nandiyan din po yung mga projects natin sa Poro Point na yung 15-door Airmen's Apartment, asphalted road with drainage system at detention facility. Yung pong clubhouse natin sa Philippine Army, BCDA din po ang gumawa niyan. Yung Philippine Army General Hospital, Philippine Army Officers Quarters at Philippine Army Housing sa Jusmag. Yung pong K9, ito po yung pictures, yung BOQ Building, EP Barracks at K9 Unit Kennel Facility. Meron din po tayong mga ongoing replication projects para po sa Philippine Air Force. Nagkaroon po tayo ng Memorandum of Agreement, kasama po dyan ang ating DND together with the AFP or PAF at ang BCDA. Noong 1995, ito pong MOA na to ay napirmahan together with the CDC para po sa paggamit ng 313.4 hectare area in the Clark Freeport Zone. And in line with the full development po ng zone na to and to strengthen Clark as an economic hub of Central Luzon, may pangangailangan po na i-clear yung area na yan from its present occupants, including po yung mga structures, at i-relocate yan sa mga iba-ibang areas na napili po ng ating Philippine Air Force. Itong 2019, nagkaroon ng panibagong MOA. Ito naman ay ang DND, AFP, PAF, si Secretary Delfin Lorenzana na po ang nakapirma dyan at ang presidente noon na si Secretary Vince Dizon ay nagpirmahan po ng kontrata for the relocation and functional replication of PAF structures or facilities and utilities dito po sa 325.6 hectares sa Clark. So ano po yung mga project na gagawin ng BCDA mula sa MOA na yan? Ito po yung mga housing facilities na naghahalaga po ng 3 billion. Kasama na po dyan yung ating tinatawag na Construction Management Supervisor para masiguro na lahat po ng mga facilities natin ay masusunod sa mga plano po ng Philippine Air Force. Ang area po dyan ay 65 hectares doon sa New Clark City. At nakikita natin na madidevelop yung property na yan in 3 years. So ang status po niyan ngayon ay may ongoing procurement ng civil works para po sa site development. At nakikita nyo sa picture na to, yan po yung architectural render na yung sa project na yan, yung housing natin. Yun din pong ating mga operational facilities ay alam po natin na malilipat sa may Omni area at ang halaga ng project na to ay 117 million pesos. Ang area po na paglilipatan dyan sa Omni Aviation area, malapit sa may runway, close to the SCTEX, ay 146.88 hectares. So yan po, noong January 2021 na award na po natin yung pagdidesign para po sa relokasyon na yan at na-issue na rin po yung may notice to proceed na rin sa ating architect and for the detailed architectural and engineering design. Yan po ay this year. Meron na rin tayong mga ginagawang parking area kasi matatamaan po sa inyo ng parking areas ninyo mawawala. So ililipat po yan may gagawin tayong kapalit dyan sa Villamor. Ang halaga po niyan ay 69 million pesos.
there is a 300 calendar days para matapos yan mula pag-issue ng notice to proceed. Sa ngayon ay 63% na po ang completion at matatapos yan by the first quarter of next year. Ang susunod sa project na yan, dadagdagan po natin ng installation ng staircase 1 and 2 for the ground floor and second floor. May installation of steel deck for floor finish of second and third level, construction of concrete pedestal for the powerhouse, concrete pouring for floor finish of powerhouse for the high voltage switchgear. Yan po yung mga susunod na activities para sa parking area na yan. Meron din po tayong gagawin na 2 deep well units na naghahalaga ng 14.5 million pesos sa Poro Point. At 300 calendar days din po ang pagtatapos niyan. At this year ma-award na po yan. This month ma-award na po yung kontrata na yan sa paggawa ng 2 deep well units para sa Philippine Air Force sa Poro Point. Meron din po tayong mga community service relations para sa AFP. Ito po yung isa sa mga yan ay yung pagsuporta namin sa AFP Virtual Endurance Run na kung saan ang BCDA ay magdo-donate po ng mga personal protective equipment for our military medical frontliners of the AFP Health Service Command para po sa fundraising activity na to. Meron din po tayong mga binigay na medical assistance para sa mga ating mga kasama. Isa po dyan ay ang ating si Private First Class Romeo Esperida Jr. ng 63rd Company of the Marine Special Operations Group. Isa po siya sa mga 52 soldiers na nag-benefit from the fund at na lumaban sa sa Marawi City. At isa rin po na natulungan natin nitong 2020 ay si Sergeant Michael Rosarito ng Force Reconnaissance Battalion na nagkaroon po ng injuries, nag-sustain ng injuries sa mission niya sa Hulu, Sulu. Nag-donate din po ang BCDA sa AETDC 88,000 pieces na face masks, protective goggles, at drinking water. Ibinigay po yan sa San Fernando Air Base. Mayroon pong tayong mga Christmas baskets, food packs na binigay sa AFP service units natin. Nagbigay din tayo ng health kits for our hero frontliners, pati dental equipment para sa dental dispensary. Papakita ko po sa mga susunod na slide yung mga ongoing projects natin na malalaki under the Build program of this administration. Nandyan po ang Clark International Airport na malapit na pong mag-operate officially. Yan po yung laman ng loob. It's going to be very Filipino in design but very modern when it comes to infrastructure. When PRRD visited this together with Secretary Art Tugade of the Department of Transportation and the former President of BCDA, Secretary Vince Dizon, they tried the automatic ticketing of boarding passes. So lahat po dito sa facilities natin ay masasabi nating world class. Ganyan din po ang ating mga furnitures dyan. Pag makikita nyo, napakaganda, pwede nating ipagmalaki sa buong mundo. Magkakaroon ng train station papunta po sa airport na yan mula Manila. At ginagawa na po yan kung nakikita nyo sa mga ongoing construction dyan sa Mabalacat area, yan po ay yung para sa train station na ginagawa dyan. At tungkol naman po sa FedEx facility kung saan meron pong 2.6 hectares na nagamit dyan sa Philippine Air Force area, ito po ay naging operational nitong taon na to. At of course, yung pong ating Subic-Clark-Tarlac Expressway na pinakamahaba sa ngayon, that provides seamless transportation for those who are coming from Metro Manila all the way to the Subic Bay Freeport. At patuloy po natin na pinagaganda pa yan lalo at pinapaayos na mabilis na transportasyon para sa lahat together with the private sector na partner natin. Ang nakikita nyo po ngayon na isang sikat na tulay na tinatawag natin na the iconic Sacobia Bridge. Tapos na po yan, kaya lang hindi po magamit
Kasi yung dugtungan niyan papuntang New Clark City ay ginagawa pa po. At of course, importante po yung ating train, yung railway mula Manila. So ito po ay nakikita na matatapos by next year. At ang lead po dyan na ahensya ng gobyerno ay ang Department of Transportation at ang BCDA ay ang katulong para matapos po yung project na yan. Yung isang railway na kinakailangan dahil po logistics hub ang Clark at ang Subic ay kailangan nating gumawa ng Subic-Clark Cargo Railway at yan po ay ongoing na po yung acquisition ng tinatawag natin na right of way. Ang target completion ay 2024. Meron na rin po tayong operational na BRT system sa Clark. Marahil po nagamit nyo na rin yan, nakikita nyo na yan na umiikot dito sa loob ng Clark. Ang istasyon niyan ay nagpipick up yan sa SM Clark at dinadala yung mga pasahero sa mga different areas dito sa loob. And another growth area is the New Clark City at ang paunang development dyan ay yung tinatawag na National Government Administrative Center. Dyan po ginanap yung ating successful na 2019 Southeast Asian Games. Makikita po sa Phase 1A ng project na to, yung tinatawag nating Government Center, kasi hinihikayat po natin na lumipat ang mga government agencies mula sa capital natin sa Metro Manila dito sa Central Luzon at dyan sa New Clark City. So ito pong mga paunang developments na yan ay yung athletic stadium mula sa taas ng screen na nakikita nyo at meron din pong tayong athletes village at residences. Yung residences na yan ay pwedeng makakuha ang ating mga Armed Forces of the Philippines. Binibenta po yan sa publiko. Pero inuuna natin ang mga nasa gobyerno. May river park, may commercial facilities, yung ating aquatic center, at ang initial government building na pinapaupa po natin sa mga government agencies. At meron po tayong polyclinic na ino-operate ng the University of the Philippines at ng Philippine General Hospital. So ito po yung athletic stadium natin na Class 1, pwede po tayong mag-host dyan ng pang World Olympics. Ganyan din po ang Aquatic Center, FINA certified, Class 1 din po yan. Ang ating Athletes Village na 525 ang pwede nang ma-accommodate na athletes. At meron po akong short video para po ma-appreciate natin ang pagtagumpay natin sa SEA Games. Tubig daw to. Tubig daw to sa mo. Yan po, may mga universities at high schools din tayong established sa New Clark City, kagaya ng University of the Philippines, Polytechnic University of the Philippines, Technological University of the Philippines, Philippine Science High School, at ang National Academy of Sports. Lahat po yan, meron na po tayong agreements with them at may dinidesign na po nila yan at gagawin na sa mga susunod na taon. At ang una dyan na ginagawa na institusyon sa edukasyon ay ang National Sports Academy. 5 hectares po yan at matatapos po yan sa susunod na taon by February. Nagtumanggap na sila ng mga athletes na pwedeng maging kasama sa programa nila. Tutustusan po ng gobyerno ang pag-aaral nila at tuturuan silang maging world-class athletes. Ito po yung picture ng ongoing construction ng National Academy of Sports. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay mag-construct ng production facility nila. Ililipat na po ng Bangko Sentral ang minting facility from Quezon City to New Clark City. Ang Supreme Court ay mag-establish din ng First Judiciary Regional Center dito sa New Clark City. At nandyan din po ang agreement natin with the Department of Agriculture, ang isang agro-industrial hub kung saan ang pinaka-primary development dyan ay ang first National Seed Technology Park na integrated sa logistics center. Virology Institute of the Philippines, mayroon din po tayong mga commercial districts na mayroon pong industrial developments.
ang New Clark City Hanlax Mountain Resort. Kahapon po nagbukas ang Hanlax Casino. Ngayon po gagawa sila ng 5-star hotels sa New Clark City. Kasama po niyan ng development nila. Ang Sky Blue NCC Golf Course and Resort. Ito po yung may quick video lang to. Yan na po yung actual development dyan. Yeah, I'll cut that video. And then ito po yung Central Park. Ang pinaka-heart ng ating development sa New Clark City ay yung ating mga open spaces and parks kung saan tayo po ay malayang makakalabas, hindi tayo po restricted kagaya sa Metro Manila. Yan po yung mga naging problema natin sa malalaking syudad ay iiwasan po natin dito sa New Clark City. So yan lamang po ang presentation of the BCDA. Maraming salamat po at handa po kaming sagutin yung mga tanong ninyo. Salamat po. Yan, maraming salamat Sir Aray Perez at talagang napakaganda ng mga programa ng BCDA at sa ngayon sa pagkakataong ito, tawagin natin ang Regional Director ng Public Information Agency ng Region 3 na si R.D. William Beltran upang pangunahan ang pagtatanong sa ating resource speaker. Sir Will, magandang hapon po. Thank you. Good afternoon to you, Major Jackie. Nice to see you again. Sir Ari, nice to see you here virtually though, and to my friend, Lani is here pala. So magandang hapon din po sa inyong lahat. And of course to all our viewers and listeners of Up Northern Luzon. Sir Ari, I think, Major, I think everybody of us here will agree that Sir Ari presented a very comprehensive presentation already. So parang wala na tayong maitatanong. Ano? Hirap na hirap ako mag-isip, Sir Ari. Pinahirapan mo kaming mag-isip ng question for today. But anyway, I'll still try. Maybe what we're very interested, because there's a lot of ongoing developments right now that BCDA has initiated. Pinakikinabangan talaga natin ngayon, di ba? Pinakikinabangan talaga ng ating mga kababayan ngayon. In terms of development, those are very, very useful. We're very, very interested in the developments happening at the Clark International Airport, at the New Clark City, especially at the New Clark City. And I'd like to focus on the New Clark City. Sir Ari, siguro my question lang is, what challenges remain to confront BCDA in pursuing the full development of the New Clark City, in pursuing all the developments inside the New Clark City? Yes, sir. Salamat po sa tanong na yan. Number one, of course, relation to security, it's a very huge property. At yung development po natin, hindi naman po pwedeng malakihan kagad, maliliit lamang po. So we need the full assistance of our armed forces, including the local government, the PNP, para to ensure that the property that we have will be protected from those who are going to illegally occupy. And yun po yung isang challenge. And then second challenge po dyan is if you are building a new city from scrap, alam po natin ang sitwasyon yan doon ay bukid yan, at ngayon ay nagagumagawa tayo ng isang world-class nga na isang metropolis na tinatawag natin. And ito po yung pagtanggap po ng mga komersyo, kung lilipat ba sila, mag-establish pa sila ng business. Those were the challenges that we faced. And we started doing a lot of innovations to ensure na nandun po yung tamang developments. Hindi po tayo magsasayang ng pera ng gobyerno. Kasi po ang ginagamit natin dyan, pera ng gobyerno, nating lahat. So we don't want to build infrastructures that will not become white elephants. So ito pong mga ginagawa nating mga projects ay nakikita natin kagaya ng government center na ginagawa ho natin. Ang madali pong i-move ay yung pong kayang utusan ng gobyerno. At ang kaya pong ilipat at malaki ang problema sa Metro Manila ay yung pong congestion. So in order to decongest Metro Manila, at nandito naman po, napakaganda ng infrastructure sa Clark, may airport, may tren na, at meron po tayong mga world-class facilities na ginagawa. Lahat na po ng mga klaseng mga entertainment, nandito naman po. So still, it's challenging to get the private sector. The government sector, madali lamang po. So yun, ang pinaka number 2
problems natin in building a new city, sir. All right. At least no, somehow, Sir Ari, I think you will agree with me in saying that somehow the BCDA has gained headway already in addressing these challenges as well, because otherwise we will not be able to build so much infrastructures inside that new Clark City. All right. Kasi we're considering this new Clark City as the next big metropolis. Moving forward and on a long-term basis, how are we preparing the new Clark City so that it will not experience what Metro Manila is experiencing right now? Yes, Director. No? Napakagandang tanong ulit. Kaganda po ng tanong ninyo, sir. Yung pong kagandahan po ng pag-uumpisa ka na magpaplano ay nakikita mo na paano pagandahin yung isang syudad. Unang naming tiningnan nung ginagawa po namin yung plano, yung master plan ng New Clark City, tingnan kung anong naging problema ng mga master plan na cities natin na. So nandyan, master plan din po ang Manila, ang QC. Ang una po yan na master plan. Tapos ang Baguio na master plan din po yan. Pero bakit po nagkakaroon ng mga malalaking problema yan? Dahil hindi po natugunan yung mga pag-increase po ng eventually ng tao. At hindi rin po natugunan yung pong pagkakaroon ng healthier environment, pollution. Sa dami ng tao, walang mapuntahan at overcrowded. Yun po yung ating unang ginawa is to make sure that we are not going to overbuild yung New Clark City. In fact, mas malaki po ang ating open spaces than the buildable areas. So 60% po, baliktad po ang ginawa natin, 60% ay open areas and 40% ang buildable areas. At ang mas maganda po rito, yung height, yung laki ng building at dami ng tao ay naplano po natin doon sa mga nandun na sa tinatawag nating design standards and guidelines. Nakahanda na rin po yung ating mga kalsada para pag lumaki, dumami ang tao, dumami ang sasakyan, ay meron na pong magamit para sa private cars, public cars, at number 1 po sa amin ay public transportation at pedestrians, pati po yung mga nagbabikes. Yun po yung ating ginawa sa ating mga plano. I think I have to consider that that is really a very, very good and very viable plan, Sir Ari. I think there's really a lot of developments that people could really look forward to, no, in terms of development inside that new Clark City that we're building. But lately, BCDA has been confronted with changes in its management. Former Secretary Vince Dizon resigned and was replaced and all. My question is how, and we're also looking at the election time, di ba? In 2022, there might be another president, or there will be another president, and the BCDA might be having another change in command. How would you say how resilient BCDA is in terms of, whoever is in power or whoever will be in power, the development plans are pursued and sustained? Yes, Director. I would be lying if I say there's no impact, Director. But if you look at from the start of our developments when we were first created since 1993 up to this time, if you look at it, Director, into our military personnel, we continued to develop our properties and they have become world-class properties. Naging tuloy-tuloy po yan. And I think the results speak for themselves. We have Bonifacio Global City, you have Newport, McKinley projects, doon po sa Metro Manila yan. Pero we also have other projects like Clark. Tayo po dito nakikita natin yung mga developments natin. Medyo nagtagal kasi siyempre po mahirap po talagang mag-populate ng tao at hindi naman po basta-basta mag-attract ng negosyo kung wala naman pong feasibility. So ngayon po nararapat, tamang-tama po yung plano ng administrasyon na to is to build great infrastructures to support the regions. So doon po sila nag-focus and nakinabang po ang Clark dahil po sa pag-focus ng government na to connect
the regions surrounding the capital. So yan po yung Clark. Kasama po din yung ating properties, marami pa po tayong nagawa. Yeah, I think I would like to agree. You mentioned na the great results will speak for themselves. Tama. I think that was a very nice slogan on the part of BCDA, Sir Ari. And I would just like to add on the master plan also. I think as good as they are, any administration will really support and pursue all those plans. So congratulations on that for BCDA. And we really look forward to many more development programs and projects that BCDA will be initiating in the future. But right now, Sir Ari, I'll be turning you over. Baka meron lang mga katanungan yung mga kasama natin sa Zoom platform. Major Jackie. Thank you, Sir Will. Thank you, Sir Ari. Talagang ang hirap na mag-isip ng question at talagang very comprehensive yung presentation ni Sir. Siguro po sa pagkakataong ito, bigyan natin ng pagkakataon na mag-ask ng questions yung ating mga participants, yung ating mga reservists at yung ating project management team members ng Clark Air Base relocation. Sir, magandang hapon po sa ating lahat. Yan, habang wala pa pong katanungan yung iba, Sir, tatanong ko lang po sa BCDA, Sir, ano po yung mga programs and advocacies natin sa BCDA in support po sa NTF-ELCAC, Sir? Pagdating po dyan, ma'am, I think it's more of the hindi po yung specific projects ng ELCAC po, ma'am, ang aming sinusuportahan. But in general, yung pong contribution namin na nailagak, na ibigay sa Armed Forces of the Philippines na pwedeng gamitin po sa program na yan. Dahil yung pinakita kong slide kanina na itong administrasyon na to ay nakapag-remit ng close to 17 billion pesos in just a matter of 5 years, 5 to 6 years. Yung pong program na yan, ay yung pera po na yan ay pwedeng gamitin po ng ating armed forces para po sa mga proyekto nito, kagaya po ng NTF-ELCAC. Ayun, maraming salamat po, Sir. Isa pang pong katanungan, Sir, ano po yung corporate social responsibility ng BCDA, Sir? Yun pong mga pinisent po namin na kanina, we provide medical assistance po sa ating mga kasama sa Armed Forces of the Philippines. Meron po kaming mga programs kung saan pagka na-hospital ka, ay pwede ka makakuha ng financial support from the BCDA. May partner po kaming mga hospitals like St. Luke's. May mga programs din po kami, nagbibigay kami ng yung mga nag-request po ng mga gamit na pwede naming ibigay na kagaya po ng mga sasakyan na hindi na po namin nagagamit, ambulansya, marami pa po na pwede naming maibigay na kaya naman po ng BCDA. So isa lamang yon, pati yung po yung mga, may mga every year na ginagawa tayong mga joint efforts para sa mga social responsibility programs ng AFP mismo. At kasama niyo po kami dyan, pag-provide po ng additional funding o kaya pag-donate po namin ng mga in-kind na kailangan po sa mga CSR programs po ninyo. Thank you, Sir. At yes, Sir, yung karamihan po sa ating mga infrastructure projects, ang kinakabahala po ng ating mga kababayan ay yung masisira po yung ating mga natural resources tulad ng ating environment, Sir. Sa palagay niyo po ba, mas ma-benefit po ba ng environment at ng communities natin ang projects ng BCDA, Sir? At sa anong paraan po, Sir? Yan, ito, magiging tapat po ako sa aking sagot. Personal ko po itong sagot, hindi po ito ng organisasyon namin. Bawat development po, talagang may matatamaan ang environment. Pero kung ang development na yan ay pinag-isipang maigi at hindi lang tinitingnan yung bottom line na kung saan kikita
ang magpupunta diyan o magde-develop diyan, ay magkakaroon po ng magandang benepisyo because growth is cannot be stopped. Development cannot be stopped. This country, our country needs development, and we need to create more attractions for industries. We need to create more jobs. Di ka nga po. So, yung sinasabi ko na yan, siyempre marami tayong kagaya dito sa Clark, yung New Clark City, may mga dati po yung bukid, di ba? Meron po yan dating mga palayan. Meron po din po yan mga dating puno. Hindi po kakailan ng BCDA yan. But we've made arrangements po sa ating mga tinamaan diyan na mga dati pong nagtatanim, mga dati tinamaan ng project na yan, ay may mga programs po kami na livelihood for them kung saan yung kanilang mga dating programa, yung mga pagtatanim ay nadagdagan pa sa mga ibang lugar. At saka yung mga puno na hanggat maaari pwede nating iwasan at kasama sa maging beautification ng ating project, ng ating development, kasama po yan. At ang New Clark City ay matatawag natin na sustainable development dahil ang kukuhanin lang po natin sa resources nito, kagaya po ng tubig at pati po yung mga kuryente, ay kung ano po yung magiging sustainable na pwedeng kuhanin po sa underground. At kasi pwede ho tayo maglagay ng mga rainwater catchments, recycling at solar power po at additional yung mga renewable energy. Ayan po yung focus ng BCDA. Yun, maraming salamat po, sir. At may mga katanungan po ba sa ating iba pang guest, participants? Sir, kung meron po kayong online survey, sir, sa BCDA, pwede po siguro nating ilagay sa ating chat box, sir, para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng mga ideas kung ano po yung mga recommendations, suggestions, mga comments ng ating mga participants o kung may mga kasamahan pa po tayo. At sir, maraming salamat po, sir, no? Talagang napakarami ng ating mas marami yung advantage ng ating bansa at ng ating kababayan para sa mga development sa tulong ng BCDA. At yun po. May katanungan po sa atin si Major Basil Monar, sir, ng 21st AFGR. Good afternoon, sir. Wala ba pwede ibigay na office space for 21st AFGR sa Camp John Hay? Thanks. Ayun, Sir Ari, sir. Sa ngayon po kasi wala naman po kaming masyadong, kung office space po ang sinasabi ninyo, yung mga office space po ng aming John Hay Management Corporation, yung subsidiary namin na nagpapatakbo ng John Hay, tinitirahan nila yung mga, doon sila nag-o-office sa mga cottages ngayon na convert. So, pero may ginagawa po silang office, hindi ko lang po alam, maybe you can make an official request and we will study po yung request ninyo. Baka naman po mapagbigyan namin yung request ninyo, Sir Major Basil Monar. Yeah, thank you, sir. Si Sir Dax, may katanungan po yata si Sir Dax. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat and magandang hapon po sa ating napaka galing po nating presenter. Nakaakibat po natin ng ating pagbabago. Tanong ko pa lang po, sir, kasi medyo curious lang po ako dito. Tumutukoy po ito sa ating mga kapatid na katutubo, no? Kaakibat po ng pag-unlad ng komunidad at ekonomiya. Tanong ko lang po, do you have projects intended for this so-called cultural minorities, no? Such as the tribo ng Aitas? And do you still also have programs to preserve the cultural heritage of tribong Aita, since we all know for the fact that this Aita came from Pampanga? So I believe also, I hope if you would agree with me also,
na ito yung mga cultural heritage natin are considered to be national patrimony that kinakailangan nating alagaan. So, do you also have projects intended for them? Yes, Sir Dax. Ang ating pong mga programs for them, number one is that yung livelihood po nila. Nung nakaraan yung mga ongoing infrastructure projects po niyan natin sa New Clark City, lalong-lalo na, at nung SEA Games, ay naging kasama po natin sila sa labor workforce. Nung nag-organize po tayo ng event, kasama po sila sa mga presentations, may mga shows sila. Noon pong during construction, kasama po sila. So yun po, at kasalukuyan din po naman sa dito sa Clark, may mga programs po tayo sa mga ating mga katutubo kung saan magkaroon sila ng additional income. Yan po yung may dito may Aitana na nilagay ang pamunuan po ng Clark Development Corporation. Isa lamang po, yan lang po yung mga naiisip ko ngayon po na mga programs ng BCD at ng kanyang mga subsidiaries para po sa ating mga indigenous peoples po. Ayan, maraming salamat po, sir. Opo, kasi nababahala lang po ako, sir, dahil since these are tinatawag nating kumbaga magiging extinct na po ito kung hindi po natin isi-safeguard po yung ating kultura na pinanggalingan. And time would really come na makakalimutan na po natin sila. That's why I have asked that questions for the benefit po ng ating mga katutuban, not just for the tribo ng Aita but also for the other tribes po na still nag-i-exist pa po ngayon. Maraming salamat po. Yun, maraming salamat po, sir, no? At gustuhin man natin na ituloy pa yung ating programa dahil talagang napakaganda ng discussions natin ngayon. Siguro kung may pagkakataon, i-invite natin ulit sa susunod si Sir Are na maging guest natin para kung sakasakali may mga katanungan pa yung ibang mga kasamahan natin ay may tutuloy po natin, no. Yan. If I just may add on that, maybe Sir Ari, kapag meron kayong mga bagong proyekto, please alert us so that we could guest you over the program also. We're very, very much interested on what BCDA has to offer from time to time. Thank you. Yes, absolutely, the Director William. Yun, thank you, sirs. Ayan, tunay nga naman, no, na nandito yung ating iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan upang isulong ang kaunlaran, lalong-lalo na ang kapayapaan ng ating bansa, no, at suportahan ang ating mga kababayan na lalo na yung mga nalilihis ng landas na dito sa programa natin na ipapahayag natin na meron tayong mga ahensya na maaaring makatulong sa kanila. At maraming salamat po sa ating guest, Sir Ari Perez ng BCDA at sa ating mga participants ngayon. Naway marami po tayong natutunan, no? At maibahagi rin sa ating mga kasamahan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, Maraming salamat po. Thank you, Sir Ari. Thank you, Major. Yan, maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat po sa ating panauhin at mga tag-antabay. Mula sa Town Hall, ito po ang programang APAP Northern Luzon para sa patuloy natin pagtutulungan upang isulong ang kapayapaan at kaunlaran. Thank you, sir. Sir, pwede pong i-request na mag-open cam yung ating ibang participants para magkaroon tayo ng photo opportunity with our resource speaker, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, for the first slide, ready? 1, 2, 3, smile. Yan. Sige, sir, tuloy niyo lang po yung pag-smile at baka hindi niyo alam anong slide kayo. Ayan, next slide, sir. 1, 2, 3, smile. Yan, and then last slide. 1, 2, 3, smile.
Yan, maraming salamat po sir, ma'am, sa inyong pag-join sa ating programa ngayon. At iimbitahan din po namin kayo sa susunod pa nating mga programa. At baka sakali po, marami pa may share din po yung iba nating mga kasamahan. Yan. Thank you Sir Ari and sa ating mga visitors, mga guests, and Sir Will Beltran. Good afternoon, sir. Thank you po. Thank you. Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilan ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Kapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.